Sabi naman po ni Baguio City Mayor at former ICI advisor Benji Magalong, it may be time to abolish the Independent Commission for Infrastructure. Oh, alam na po ni Magalong na wala na pong silbi ang ICI. Bakit po ba hanggang ngayon may ICI pa rin kung wala naman palang silbi? Alam na po natin yan lahat. Mga member nga na ICI. Yung dalawang nag-resign. Tsaka si Magalong na advisor. Mga taga-ICI na yan. Alam po nila na walang silbi yung ICI. So bakit po tinutuloy pa rin po yung ICI? Hindi pa rin po buwagin. Alam nyo ba kung ano yung purpose ng ICI? Ang linaw po ng purpose ng ICI. Ang pangunahin niyang purpose ay magpakita na kunwari may ginagawa sila laban sa korupsyon. Para maging kunwari umaaksyon yung gobyerno laban sa korupsyon. Yan po ang papel ng ICI. Bakit mo bubuwagin? Nagkukunwari pa rin sila hanggang ngayon. Tignan yung mga pronouncement ni Auntie Claire, mga latest pronouncement niya. Ganun pa rin. Anong sinasabi? Hindi po magnanakaw si BBM, si President BBM. Bakit po siya magnanakaw? Siya nga nagpapaimbestiga. Sa flood control project. Yun po yung tuntungan nila . Pag binuwag niya yung ICI, wala na silang masasabi na nagpapaimbestiga kasi wala na nag-iimbestiga . Yun po yung purpose ng ICI. Kunwari, may ginagawa sila. Kunwari, nag-iimbestiga sila. Kunwari, gusto nilang lutasin ang problema. Ngayon, kung nagkukunwari pa rin sila hanggang ngayon, may silbi pa yung ICI sa kanilang pagkukunwari. Yan. Di po ba? Okay, ito po, maganda po to. Soto, itinuring na pag-aaksaya ng oras ang pagpansin sa Cabral Files. Ayan . Tignan nyo po. Sabi po ni Tito Soto, doon sa tinatawag na Cabral Files, alam mo, napapakamot ako ng ulo. Napapakamot ako ng ulo doon . Kasi kung pag-uusapan nila, parang napakahalaga ng listahan. Listahan lang yun . Parang listahan lang sa kanto. Parang listahan lang sa kanto yun. Yan po. Ganyan po kagaling, kagahusay ang ating Senate President. Hindi ka ba nagtataka, Mr. Senate President, kung bakit pinagkakaguluhan yan? Iyang Cabral Files? Sa tingin mo, parang listahan lang sa kanto? Mantakin ko man pong isipin. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung ibig sabihin ng listahan sa kanto. Meron. Magbibigay rin lang ng halimbawa . Wala daw naman, hindi naman daw importante yan. Kasi listahan lang yan . Parang listahan lang yan sa kanto. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung ibig sabihin niyan listahan sa kanto. Ano ba yung listahan sa kanto? Pero naiisip niyo po ba kung ano yung meaning ng listahan sa kanto? Ako po hindi ko maunawaan kanina pa . Tulungan niyo nga po ako. Ano po ba ibig sabihin ni Tito Soto pag sinabi niya listahan sa kanto? Meron po ba listahan sa kanto? Ewan ko po kung age difference lang . Baka nung panahon nila, may listahan sa kanto. Para saan po yung listahan sa kanto? Hindi ko po makuha. Tanungin ko po kayo, may listahan po ba sa kanto ninyo, sa mga kanto nyo?
Ko talaga makuha yung meaning nung listahan sa kanto. Para lang daw listahan sa kanto yan. Okay, pero siya rin na nagsabi sige tuloy pa natin. Marami siyang sinabi rito eh. Hindi dapat pag-aksaya ng panahon yun. Ang dapat pag-aksaya ng panahon doon, ano-ano doon sa files ang nirelease. Hindi yung list lang. Kita. Di may silbi din yun. Ikaw naman, Tito Sen, no? Dapat daw hindi daw pinag-aaksayan yung listahan kasi listahan lang daw yun. Dapat daw tukuyin kung ano yung ano-ano doon sa files ang nirelease. Hindi yung list lang. Ang tanong dyan sa Cabral Files, meron bang SARO? Alin doon ng may NCA? So alam natin kung ano ang na-release. Ang dami namang sinasubmit na projects, di ba? Taon-taon. Ang dami nililista at sinasubmit. Ang tanong, alin doon na na-execute? Sino ang proponent? Sino ang nagpasok ayon kay Soto? Yun nga po ang dinidetermine. Dadahan-dahanin ko lang para makuha nyo po, Tito Sen. Yun nga po, ganun nga po kaimportante yung Cabral Files. Kasi, eto po kasi yung para maunawaan nyo lang po, mahirap pong ituro sa inyo, Senate President po kayo, nakakahiya po eh. Ako na po magpapaliwanag sa inyo para madali. Listahan po yun, tama po kayo doon. Eto yung mga nag-request, correct po kayo doon. Nag-request, tapos eto yung mga proyekto, tapos magkano. Okay. Yun po yung Cabral Files, di ba? Tama kayo doon, Tito Sen. Ngayon ang sabi nyo, hindi importante yan. Ang importante kung sino yung kung ano yung na-release. Bakit po importante? Tinatanong namin kung sino po yung nanghingi. Ayon po kasi sa mga tumistigong DPWH engineers, yung mga proponents o yung mga humingi po ng proyekto na yan ay binigyan nila ng porsyento. Ayaw nyo po bang malaman namin kung sino-sino yung mga nanghingi? Bakit ang gusto nyo lang tignan kung sino, kung ano yung mga na-release? Kaya po namin gustong malaman kung sino yung nanghingi. Hindi naman po kami nagpauso niyan eh. Sinabi po yan ng engineer na pag ang tao nanghingi, siya yung humingi, proponent, siya yung nag-request, mayroon siyang porsyento. Okay. Importante po, Senate President, yung mga nanghihingi kasi lalo na kung wala silang distrito. Alam niyo po, yung mga congressman, pwede po nilang pangatwiranan yan eh. Kaya ako nanghingi ng pondo kasi kailangan ko ng flood control. In fact, chinek ko yan. Saan napunta yung pondo? Kasi pag ikaw po nanghingi, Mr. President, ako na po magpapaliwanag sa inyo ng dahan-dahan. Parang hindi nyo po naunawaan o kunwari po hindi nyo alam. Okay. Kayo po nanghihingi, di ba? Halimbawa, ikaw nanghingi ka. Pag ikaw congressman, okay yun. Kasi may distrito ka eh. So, saan mo nilagay? So, tetrace naman namin. Di ba? Kung may listahan, matatrace namin. Halimbawa, si Congressman Sandro Marcos, nanghingi siya ng ganito. Binigyan siya 2 bilyon. Asan yung mga 2 bilyon na yun? Ngayon, ang konklusyon namin, pag ghost project yan, kasabwat ka dyan. Kasi ikaw nag-request niyan eh. Pinondohan. Tapos, wala kaming nakita. Ibig sabihin, pinera nyo nung kontraktor. Nagsabwatan kayo para ibulsa nyo. Pinera nyo ng DPWH official, kasabwat ng kontraktor, magkakasabwat kayo. Ganun ka-importante
sa pag-iimbestiga ng pagnanakaw yung Cabral Files. Naintindihan niyo po ba, Senate President? Malinaw ba, mga bata? Malinaw ba, mga one ball students? Kaya po importante siya. O ano pa po ang importante? May nakita po ron na nakalagay. Ano ba yan? Yung ES. Bakit mayroong request yung ES? Samantalang wala naman siyang distrito. Ano na nga ang sinabi, mga bata? Ano na nga ang sinabi ng mga magnanakaw na engineer? Lahat binigyan namin. Diba? Maganda na alamin natin kung sino nang hingi at kung wala naman siyang distrito, kung hindi naman siya congressman, kung hindi naman siya senador, malamang walang napatunguhan yung kanyang hiningi. At bakit siya manghihingi? Sino si ES? Sino si SAP? Sino si FL? Kaya po, importante na malaman namin yung mga nakalista sino-sino yung nanghingi. Naintindihan ba, mga bata? Importante siya, hindi siya katulad ng sinasabi mo na para lang siyang listahan sa kanto. Teka muna, ano nga ba yung listahan sa kanto? Ano po ba ang listahan sa kanto? Kami po'y nahihiwagaan. Kasama po ba dyan sa listahan sa kanto? Saan po bang kanto yan? Sa pagitan ba yan ng kanto 9 at kanto 11? Yung paboritong puntahan ni Father Flavi sa kanto G's. Kinakailangan ipaunawa eh. Hindi niya maunawaan eh. Paliwanag, mga bata, kung gaano kaimportante ang Cabral Files. Kung ganun, maraming salamat, Kuya Boji. Ngayon naman, pupunta tayo sa letrang N. Okay.